Maligayang pagdating sa channel. Iniuwi ng aking asawa ang kanyang ina na sinasabing may demensya. Habang binibigyan ko siya ng gamot, bigla niyang isiniksik sa aking kamay ang isang bank card at bumulong. Hindi ko siya anak. Iligtas mo ako. Nang buksan ko ang account, nanlaki ang aking mga mata sa halaga ng perang nandoon. Ang matinis na tunog ng sirena ng ambulansya ay pumunit sa katahimikan ng aming maliit na eskinita sa katanghalian na naging dahilan upang magsipulasan sa takot ang isang kawan ng mga ibong maya na nagpapahinga sa mga kable ng kuryente. Ang aming luma at palaging sumasabit na bakal na tarangkahan ay bumukas ng may nakabibinging kalampag mula sa isang malakas na tulak. Sa gitna ng bakuran ay nakatayo si Marco, ang aking asawa. Siya ay aktibong kumukumpas. Ang kanyang damit sa likod ay basang-basa ng pawis, ngunit ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa isang kakaiba, halos nag-aalab na kagalakan. Pinangangasiwaan niya ang mga paramedic na nagpapasok ng stretcher sa bahay at walang tigil sa pag-usal. Mga tol, dahan-dahan lang, mahinang-mahina si nanay, ingat sa hagdan. Huwag niyo siyang yugyugin. Ayan, pakaliwa. Konti pa. Ang mga kapitbahay naming mga lola ay mausisang sumisilip mula sa kanilang mga bakod na papailing at pinupuri si Marco. Napakamaalalahanin daw na anak. Sabi nila, sa panahon ngayon, bibihira na ang lalaking handang mag-uwi ng kanyang paralisadong ina. Karaniwan, iniiwan na lang sila sa mga home for the aged para hindi maging pabigat. Sabi nila, napakaswerte ko raw sa asawa ko. Nakatayo ako, nakasandal sa hamba ng pinto at nakikinig sa mga papuring iyon habang ang aking puso ay hindi mapakali at puno ng kaba. Dapat sana'y masaya ako at ipinagmamalaki siya, ngunit mayroong isang bagay sa labis na pagpapakitang tao na sigasig ni Marco na nagdulot sa akin ng malabong pag-aalala. Para itong isang sobrang kapal na layer ng icing sa isang panis na cake. Nakakasulasok sa tamis at peke. Ang biyenan kong si Aling Elena ay nakahiga sa stretcher. Ang kanyang payat na katawan ay tila lumulubog sa maluwag na pajama ng ospital. Ang kanyang mga puting buhok ay gusot at nakakalat sa unan. Ang kanyang mukha, na dati may autoridad at istrikto dati siyang chief accountant ng isang malaking real estate company, ay ngayoy tabingi na. Ang kanyang mga mata, malapad na nakabukas, ay walang buhay na nakatitig sa kisame. Mula sa gilid ng kanyang bibig, na hindi niya maisara, ay tumutulo ang laway. Sabi ng mga doktor, malawakang stroke, paralisado ang kalahati ng katawan, pagkawala ng pananalita, at malubhang pagkasira ng pag-iisip. Ngayon, siya ay parang isang sanggol sa katawan ng isang matandang babae, ganap na nakadepende sa iba. Clara, bakit ka nakatulala diyan? Ang matalas na boses ni Marco ay pumutol sa aking pag-iisip. Pumunta ka na sa kwarto ni nanay at ihanda mo. Lagyan mo ng malambot na unan. Bilis. Nagmamadali akong pumasok sa silid tulugan sa unang palapag na masigasig na inihanda ni Marco sa mga nakalipas na araw. Ang pinakamaluwag at pinakamaliwanag na silid sa bahay ay nangangamoy ngayon sa pinaghalong amoy ng antiseptiko at sariwang pintura. Ngunit ang nanindig sa aking balahibo ay hindi ang kalagayan ng aking biyenan, kundi ang 4 na CCTV camera na naka-install sa bawat sulok ng silid. Ang kanilang mga pulang ilaw ay patuloy na kumikislap na parang mga mata ng demonyo na nagbabantay sa bawat galaw ko. Bakit ang daming kamera? Tanong ko nang maingat na ibinaba ni Marco at ng mga paramedic si Aling Elena sa kama para mabantayan ang kalusugan ni nanay. 24/7, siyempre, walang ganang sagot ni Marco habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Nasa trabaho tayo buong araw. Paano kung may mangyari sa kanya? Kinonekta ko yan sa telepono ko. Pwede kong tingnan anumang oras. Huwag ka ngang masyadong kahina-hinala. Nasa 21st century na tayo. Lohikal ang kanyang paliwanag, ngunit sa paraan ng pagtingin ni Marco sa imahe mula sa mga kamera sa kanyang smartphone, mayroong malamig na pagnanasa para sa kontrol.
Tinitingnan niya ang kanyang ina hindi bilang isang may sakit na nangangailangan ng pangangalaga, kundi bilang isang mahalagang bagay na kailangang protektahan mula sa mga magnanakaw. Nang gabing iyon, matapos umalis ang lahat ng kamag-anak at bisita, ang bahay ay nabalot sa isang mabigat na katahimikan. Nagboluntaryo si Marco na siya mismo ang magbabantay sa tabi ng kanyang ina. Sabi niya, gusto niyang ipakita ang kanyang tungkulin bilang isang anak. Sa unang gabi, nakahiga ako sa ikalawang palapag at hindi makatulog. Ang imahe ng malapad na bukas at takot na mga mata ng aking biyenan ay hindi maalis sa isip ko. Mayroong isang bagay sa kanyang tingin na hindi mukhang pagkalito ng isip. Nakatago dito ang isang malalim at primal na takot. Mga 2:00 ng madaling araw, nauhaw ako kaya't bumaba ako sa kusina. Habang dumadaan ako sa silid ni Aling Elena, nakita kong bahagyang bukas ang pinto. Mula sa siwang ay may sumisilip na malabong dilaw na ilaw mula sa night lamp. Aakma sana akong pumasok, ngunit natigilan ako nang marinig ko ang bulong ni Marco. Ibukas mo ang bibig mo, matanda, at lunukin mo to. Sumilip ako sa siwang. Nakaupo si Marco sa gilid ng kama na may hawak na mangkok ng malamig na lugaw. Marahas siyang sumandok at isinubo ito sa bibig ng kanyang ina. May ibinulong ito. At ang lugaw ay tumulo sa kanyang baba at leeg. Hindi ito pinunasan ni Marco. Sa halip, gamit ang isa niyang daliri, mariin niyang idiniin ang isang punto sa ilalim ng ilong nito. Walang awang ipinahid ang natirang pagkain. Tama na, yang pagpapanggap mo at pagpapahirap sa akin, anong tinatago mo? Ilabas mo na. Hindi kita inuwi rito para maging yaya. Pasitsit niyang sabi, nagngingit-ngit ang mga ngipin. Ang kanyang boses ay ganap na kabaligtaran ng maalaga at malambing na tono na ipinakita niya kaninang umaga sa harap ng lahat. Napaurong si Aling Elena. Ang kanyang kaliwang kamay, na gumagalaw pa, ay marahang kumilos, na tila sinusubukang itulak ang anak, ngunit ang kanyang lakas ay hindi pa sapat sa lakas ng isang kuting. Ngumisi si Marco. Yumuko siya sa tenga nito at may ibinulong. Hindi ko narinig kung ano iyon, ngunit nakita ko kung paanong napuno ng luha ang mga mata ng aking biyenan. Ang kamay ni Marco ay gumapang sa ilalim ng kumot at hinigpitan ang pagkakahawak sa paralisadong kamay nito. Nakita ko siyang napapitlag. Nakararamdam pa ba siya ng sakit? O sobrang tindi ng sakit na iyon na tumatagos hanggang sa buto na kayang lampasan ang manhid na mga nerbiyos. Halos lumabas ang puso ko sa dibdib sa sobrang kaba. Gusto kong sumugod, sumigaw, ngunit ang aking mga paa ay tila napako sa malamig na sahig. Sa unang pagkakataon sa 5 taon naming pagsasama, natakot ako sa sarili kong asawa. Ang anino niya sa dingding, malaki at baluktot, ay tumatakip sa maliit na anyo ng aking biyenan na parang isang halimaw na pinaglalaruan ang kanyang pagod na biktima. Dahan-dahan akong umatras na parang pusa, maingat na huwag gumawa ng anumang ingay. Pagbalik ko sa aking silid, nagtalukbong ako ng kumot, ngunit nanginginig pa rin ako sa ginaw. Ang lamig ay nagmumula sa pangit na katotohanang aking nasaksihan. Iniuwi ni Marco ang kanyang ina hindi para alagaan. Iniuwi niya ito para maningil ng utang. Ngunit anong utang? Pera o emosyonal? Naalala ko ang mga araw bago siya ma-stroke. Si Aling Elena ay isang babaeng may bakal na kalooban, ang pinansyal na sandigan ng buong pamilya. Mayroon siyang pera, napakalaking pera, na naipon mula sa pagbebenta ng mga ari-arian at stocks noong dekada 90, ngunit kilala rin siya sa kanyang pagiging maselan at mapaghinala. Ang relasyon nila ni Marco ay hindi kailanman naging maganda. Palagi niya itong tinitingnan ng may pagsisisi. Minsan ay may halatang panlalamig, habang si Marco, kahit sumasang-ayon sa kanya sa harapan, ay palaging nagrereklamo sa likuran tungkol sa kanyang pagiging kuripot. At ngayong siya ay nakaratay, napakagaling niyang gumanap sa papel ng isang mapagmahal na anak, isang buong palabas, at ako, isang di sinasadyang manonood, ay hindi sinasadyang nakasilip sa maruming likod ng entablado. Kinabukasan, si Marco, na parang walang nangyari, ay maagang bumangon,
naghanda ng almusal habang sumisipol ng isang himig. Mahal, kumuha ako ng isa pang araw ng leave ngayon para ayusin ang paglipat ng PhilHealth ni nanay. Daanan mo mamaya pagkatapos ng trabaho, bumili ka ng isang pakete ng diaper. Habang tinitingnan ko ang kanyang ngiti, naramdaman ko ang pag-angat ng aking mga balahibo. Tumango ako, sinusubukang magmukhang natural. Oo, sige, siguro nahihirapan ka na ritong mag-isa. Uuwi ako ng maaga para tulungan ka. Paglabas ko ng bahay, sinalubong ako ng matingkad na sikat ng araw, ngunit ang aking kaluluwa ay kasing dilim ng kalangitan bago ang isang malakas na bagyo. Alam kong tapos na ang mga mapayapang araw sa pamilyang ito. Sa ilalim ng panlabas na kaayusan ay may nakatagong malakas na agos at ako, gusto ko man o hindi, ay nadala na sa alimpuyo nito. 3 araw ang lumipas, bumuhos ang malakas na ulan sa Metro Manila. Walang tigil ito mula tanghali hanggang hating gabi na ginawang isang maputik na ilog ang aming kalye. Kumulog ng malakas sa ibabaw ng aming bubong na nagpatay sa lahat ng tunog ng buhay sa loob ng bahay. Si Marco, nakararating lang mula sa inuman kasama ang mga business partner, ay tulog na parang mantika, nakadipa ang mga kamay at paa. Amoy na amoy sa kanya ang alak at nasusuka ako. Malakas siyang humilik, walang malay, tulad ng isang bata o isang taong walang konsensya. 12:00 na ng hating gabi. Pabalik-balik ako sa kama, hindi makatulog. Ang imahe ng nag-iisang biyenan na nakahiga sa ibaba ay hindi maalis sa aking isipan. Sinabi ni Marco na binigyan niya ito ng sleeping pills para mas mahimbing ang tulog. Ngunit may sinasabi sa akin ang aking kutob na may mali. Maingat akong kumawala sa kanyang mga yakap, isinuot ang aking roba at dahan-dahang bumaba. Ang liwanag mula sa mga poste sa kalye ay sumisilip sa mga siwang ng kurtina na lumilikha ng mga kakaibang anino sa sahig. Madilim sa silid ni Aling Elena, tanging ang mga pulang ilaw ng kamera ang kumikislap. Natakot akong buksan ang ilaw. Baka magising si Marco at tingnan ang kanyang telepono. Kinapako ang daan patungo sa kama. Sumalubong sa ilong ko ang pinaghalong amoy ng katandaan, aceite de manzanilla at halumigmig. Si Aling Elena ay nakahigang walang galaw. Ang kanyang paghinga ay mahina at putol-putol. Hinawakan ko ang kanyang noo, malamig na parang yelo. Sa takot, itinaas ko ang kumot hanggang sa kanyang leeg. Nay, bulong ko. Bigla, isang malamig na kamay ang humawak sa aking pulso ng napakahigpit. Napakalakas ng hawak na bumaon ang kanyang mga kuko sa aking balat. Halos mapatili ako, ngunit nagawa kong takpan ang aking bibig. Si Aling Elena iyon. Sa dilim, ang kanyang mga mata ay dilat at nag-aalab, walang bahid ng pagkalito na nakita ko sa mga nakaraang araw. Ang kanyang tingin ay malinaw, matalas at puno ng desperadong pagsusumamo. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang tabinging bibig ay nanginginig lamang. Ang kanyang kanang kamay, ang mismong kamay na sinabi ng mga doktor na ganap na paralisado ay humihigpit sa akin. Hinihila ako palapit sa kanyang dibdib. Nanigas ako sa gulat. Ang kanyang kamay ay hindi paralisado. Sa hindi makataong pagsisikap, isinuksok ni Aling Elena sa bulsa ng aking roba ang isang bagay na malamig, metal at matigas, kasunod ng isang maliit at gusot na piraso ng papel. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis at may determinasyon, akalamyan. At agad niyang binitawan ang aking kamay. Ang kanyang mga mata ay pumikit. Ang kanyang katawan ay nagsimulang mangisay at bumula ang kanyang bibig. Sa sandaling iyon, narinig ko ang mabibigat na yabag mula sa itaas. Sino yan sa baba? Sigaw ni Marco na inaantok ngunit alerto. Halos lumabas ang puso ko sa aking dibdib. Mabilis kong isinuksok ng mas malalim ang mga bagay sa aking bulsa at, habang nanginginig, nagpanggap na tinutulungan ang aking biyenan. Ako to, Marco, parang masama ang lagay ni nanay. Inaatake siya. Sinasadya kong lakasan ang boses ko, nanginginig sa takot. Pumasok si Marco sa silid, binuksan ang ilaw.
Ang matingkad na liwanag ay sumilaw sa aking mga mata. Tiningnan niya ang nangingisay na ina at pagkatapos ay tumitig sa akin ng may paghihinala. Anong ginagawa mo rito sa ganitong oras? Nauuhaw ako. Narinig kong umuungol si nanay kaya't pumasok ako para tingnan at doon na siya nagsimulang atakihin. Malamig nang ngumuso si Marco. Lumapit siya sa kama, hindi nagpapakita ng anumang pag-aalala, marahas na itinaas ang kanyang mga talukap, pagkatapos ay marahang sinampal ang kanyang pisngi. Nagpapanggap ka na naman. Kahapon lang sinabi ng doktor na stable ang kondisyon niya. Humarap siya sa akin. Madilim ang kanyang mukha. Umakyat ka na, ako na ang bahala. Palaging lumalala ang sakit ng matandang yan kapag masama ang panahon. Tawagan ko kaya ang doktor? Anong doktor? Sa gitna ng gabi, umakyat ka na sa kwarto, sabi, sigaw niya, at may mga pulang ugat na lumitaw sa kanyang mga mata. Hindi na ako nangahas na makipagtalo at tahimik na lumabas. Ngunit sa pinto, lumingon ako. Nakatalikod si Marco sa akin, nakapamaywang at matamang nakatingin sa kanyang ina. Ang kanyang silweta ay naglalabas ng isang masamang banta. Nang makarating ako sa banyo sa ikalawang palapag, nilak ko ang pinto. Ginamit ko ang nanginginig kong mga kamay upang kunin mula sa bulsa ang ibinigay sa akin ni Aling Elena. Ito ay isang maliit na magnetic key, tulad ng ginagamit para sa mga safe deposit box sa bangko. Nakaukit dito ang numerong 309 at isang sulat. Binuklat ko ang gusot na papel. Isa itong lumang resibo mula sa botika. Sa likod, sa hindi pantay at magaspang na mga letra na isinulat gamit ang matingkad na pulang lipstick ay may ilang salita. Ang pulang kulay sa naninilaw na papel ay mukhang dugo. Habang pinipigil ang hininga, binasa ko, hindi ko siya anak, iligtas mo ako. Gumuho ang mundo ko. Ang mga letra ay sumasayaw sa harap ng aking mga mata. Siya, walang duda, ay si Marco. Ngunit kung hindi siya anak ni Aling Elena, sino siya at bakit humihingi ng tulong ang ina sa kanyang manugang para iligtas siya mula sa anak na kanyang pinalaki? Naalala ko ang kanyang malinaw, nakakatakot at makahulugang tingin. Nagpapanggap siya, nagpapanggap na paralisado na may demensya upang linlangin si Marco at ang kanyang mga CCTV camera. Siya ay nag-iisang lumalaban sa lungga ng halimaw at ako ang kanyang tanging pag-asa. Muling kumulog, tumingin ako sa salamin at nakita ang aking mukha na walang bahid ng dugo. Mabilis kong pinunit ang sulat sa maliliit na piraso at i-flush sa inidoro. Tinangay ng tubig ang pula, tulad ng dugo, na mga letra, ngunit hindi nito nagawang hugasan ang takot na bumara sa aking lalamunan. Itinago ko ang susi sa ilalim ng lining ng aking bra. Mula sa ibaba, naririnig ko ang mahinang pagmumura ni Marco na may halong mahinang unggol ng kanyang ina. Ang gabing ito ay magiging walang katapusan at alam kong mula sa sandaling ito wala nang atrasan. Kailangan kong alamin ang katotohanan sa likod ng susing ito bago maisakatuparan ng aking asawa na kasama ko sa higaan ang kanyang madilim na plano. Kinabukasan, mas maaga akong nagising kaysa karaniwan. Maingat kong ikinubli ang aking pagod at puyat na mukha sa ilalim ng makapal na layer ng makeup. Kailangan kong kumilos na parang normal kahit na mas masaya pa para walang mapansin si Marco. Mahal, magpapaalam ako sa trabaho ng kalahating araw. Gusto kong bumili ng herbal tea para kay nanay, sabi ko habang inaayos ang kanyang kurbata, sinisikap na magsalita ng may labis na pag-aalala. Talagang natakot ako sa atake niya kagabi. May inirekomenda ang isang kaibigan ko na magaling na herbalist. Si Marco, na abala sa pagtitext, ay hindi man lang nag-angat ng ulo. Sige, pumunta ka. Pera, may ipon ako. Asikasuhin mo na lang ang mga gawain mo. Nang marinig na hindi siya gagastos, bahagyang gumaan ang loob ni Marco. May ibinulong siya, kinuha ang kanyang briefcase at umalis, hindi nakalimutang sumigaw mula sa pinto. Subukan mong umuwi ng maaga para makapagluto ng tanghalian. Darating ang kaibigan ko ngayon para pag-usapan ang isang lote.
kaya umayos ka. Nang mawala ang kanyang sasakyan sa kanto, agad kong nilock ang gate at tumawag ng taxi papunta sa main branch ng BDO. Ang logo sa susi ay tugma sa logo ng bangko. Habang nasa daan, kumakabog ang puso ko sa bawat tawag mula sa hindi kilalang numero. Mahigpit kong hinawakan ang aking bag kung saan nakalagay ang isang special power of attorney na ipinagawa ng aking biyenan para sa akin 2 taon na ang nakalipas. Sabi niya noon, matanda na ako, wala akong pinagkakatiwalaan kundi ikaw. Si Marco ay isang sugarol at tamad. Ang pagbibigay sa kanya ng pera ay parang pagtitiwala sa isang ahas na bantayan ang manukan. Itago mo ang papel na ito para sa anumang kaso. Kung may mangyari sa akin, akala ko noon nag-iingat lang siya, pero sino ang mag-aakala na ang manipis na papel na ito ang magiging anting-anting ko, ang susi sa paglutas ng misteryo. Sa bangko, ipinaliwanag ko na gusto kong ma-access ang isang safe deposit box. Tinitigan ako ng babaeng teller pagkatapos ay maingat na sinuri ang power of attorney na may notaryo. Paghahambingin ko lang po ang pirma. Sandali lang po, i-check ko ang data sa system at ang specimen signature ng may-ari. Ang 5 minutong paghihintay ay parang walang hanggan. Nakaupo ako sa malambot na upuan na parang may mga karayom. Pinagpapawisan ang aking mga palad. Paano kung malaman ni Marco na nandito ako? Anong gagawin niya? Papatayin niya ako. Ma'am Clara, okay na po lahat. Sumunod po kayo sa akin sa vault. Nakahinga ako ng maluwag. Nanginginig ang aking mga tuhod habang sumusunod ako sa empleyado papunta sa lugar ng mga safe deposit box. Dahan-dahang bumukas ang isang malaking bakal na pinto na kalahating metro ang kapal. Sumalubong sa ilong ko ang amoy ng lumang papel at malamig na metal. Ang box 309 ay nasa pinakasulok, natatakpan ng manipis na alikabok. Nanginginig ang aking mga kamay habang ipinapasok ko ang susi sa kandado. Ang tuyong tunog ng pag-click ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Hinila ko palabas ang metal na kahon. Sa loob, wala namang tumpok ng pera tulad ng inaasahan ko, ngunit ang halaga ng nilalaman ay higit pa sa aking mga pangarap. Sa ibabaw ay may isang folder ng mga stock certificate mula sa malalaking korporasyon at mga resibo ng pagtanggap ng ginto para sa safekeeping. Mabilis kong kinwenta sa isip ko. 5 milyon, 10 milyon, 15 milyong piso. Sa napakalaking halaga, nahilo ako. Kinailangan kong sumandal sa mesa para hindi matumba. Hindi katakataka na si Marco ay desperadong makuha ang yaman ng kanyang ina. Sa perang ito, hindi lang niya mababayaran ang lahat ng kanyang utang sa sugal at cryptocurrency, kundi mabubuhay rin ng marangya kasama ang kanyang kabit hanggang sa katapusan ng kanyang mga araw. Sa ilalim ng mga dokumentong pinansyal ay may isang luma at naninilaw na folder. Ang nasa ibabaw ay isang birth certificate mula sa isang provincial hospital na may petsang tugma sa kaarawan ni Marco. Ngunit sa espasyo para sa ina, ang pangalan ay hindi Elena Reyes, kundi Veronica Reyes. Veronica Reyes. Pamilyar ang pangalan. Sinubukan kong alalahanin. Tama, si Tia Vera ang nakababatang kapatid ng aking biyenan. Isang magandang babae na may malungkot na kapalaran na namatay dahil sa pagdurugo pagkatapos manganak mahigit 30 taon na ang nakalipas. Hindi gaanong nagkukuwento si Aling Elena tungkol sa kanya. Maliban sa maikling pagbanggit na maagang namatay ang kanyang kapatid, nagdala ng kahihiyan. Kaya pala, anak ni Tia Vera si Marco. Walang sariling anak si Aling Elena. Inampon niya si Marco, gumawa ng peking birth certificate, ginawang anak ang pamangkin para itago ang kahihiyan ng kapatid at magkaroon ng susuporta sa kanyang katandaan. Inilaan niya ang buong buhay niya para palakihin ito, bigyan siya ng disenteng katayuan at ngayon tinatrato siya nito na parang kaaway. Ngunit ang tunay na nagpatindig ng balahibo ko ay hindi ang birth certificate, kundi ang isang itim na kuwaderno na may leather na pabalat na nasa pinakailalim ng kahon, maliit, may gasgas na mga sulok, walang pamagat. Binuksan ko ito. Malinis at magandang sulat kamay ni Aling Elena.
Detalyadong talaan ng lahat ng kita at gastos sa nakalipas na 15 taon. 5-1-22009. Proyekto sa Rizal Quarry para sa representation expenses, aray 2,500,000. 6-2-2009. Regalo sa kaarawan ni VI, 5,500,000. 8-15-25-9. Aksidente sa minahan, gumuho, 5 manggagawa ang namatay. Winbin 14. Winbin 14. Para sa pagpapatigil sa bibig ng mga pamilya ng mga biktima at pagsuhol sa media. Utos ni VI. Nanikip ang dibdib ko. Rizal Quarry. Taong 2009. Iyon ang lugar kung saan nagtatrabaho at namatay ang aking mga magulang. 12 anyos pa lang ako noon. Sinabi sa amin na ito ay isang aksidente sa trabaho dahil sa kapabayaan. Nagbayad ang kumpanya ng maliit na kompensasyon na siyang ikinabuhay ko sa tulong ng mga kamag-anak. Walang sinuman ang nanagot. Mabilis na isinara ang kaso. Lumalabas na ang pagkamatay ng aking mga magulang ay hindi isang aksidente. Ito ay resulta ng kapabayaan, paglabag sa mga patakaran sa kaligtasan at maruming pera na ginamit para pagtakpan ang lahat. At ang taong nagsulat ng mga talang ito, ang naglabas ng duguan na perang iyon ay ang aking biyenan, si Aling Elena, at ang nasa likod ng lahat ng ito, ang VI, mula sa kwaderno, ay si Victor Imperial. Ngayon ay vice-gobernador ng probinsya, isang taong may napakalaking kapangyarihan. Nang hina ang aking mga tuhod at nahulog ang kwaderno mula sa aking mga kamay, isang pakiramdam ng pandidiri at puot ang bumara sa aking lalamunan. Nakatira ako kasama ng kaaway. Tinatawag kong nanay ang babaeng may dituwirang kasalanan sa pagkamatay ng aking mga magulang. Hindi lang siya nagpalaki ng isang halimaw na si Marco, kundi siya mismo ay nagtago ng mga nakakatakot na lihim na nabahiran ng dugo ng mga inosenteng tao. Ngunit agad na pumasok sa isip ko ang kanyang nagmamakaawang tingin kagabi. Hindi ko siya anak. Iligtas mo ako. Bakit sa akin niya ibinigay ang susi? Alam ba niyang bubuksan ko ang kahon, babasahin ang kwadernong ito? Gusto ba niyang iligtas ko siya? O gusto niyang gamitin ang kwadernong ito para bilhin ang kanyang mapayapang katandaan, o ito ba ay isang huling pagsisisi? Isang matinis na tunog ng telepono sa aking bag ang pumutol sa magulo kong pag-iisip. Sa screen, lumitaw ang mahal kong asawa. Huminga ako ng malalim, sinusubukang kumalma, kinuha ang kwaderno at isinilid lahat pabalik sa aking bag. Hindi ko na ito maaring iwan dito. Kailangan kong kunin ang mga ebidensyang ito. Hello, nakikinig ako. Malamig ang tunog ng aking boses, ngunit hindi napansin ni Marco sa kabilang linya. Nasaan ka? Nandito na ang mga bisita. Bumili ka ng isang case ng beer sa daan. Bilis. Ibinaba niya ang tawag. Tiningnan ko ang patay na screen at sinabi sa aking isipan, "Sige Marco, gusto mong maglaro, makikipaglaro ako sa iyo. At ikaw din, Aling Elena. Mayroon pa tayong dapat pag-usapan." Lumabas ako ng bangko sa ilalim ng nakakapasong araw. Pakiramdam ko ay kalalabas ko lang sa isang impyerno para lang tumuntong agad sa isa pa, mas malupit, sa sarili kong tahanan. Umuwi ako na may dalang isang case ng malamig na beer, ngunit may sunog sa aking kaluluwa. Ang itim na kwaderno at ang mga dokumentong pinansyal ay mabigat sa aking bag na parang isang bombang may orasan. Itinago ko ito sa ilalim ng aking aparador, sa ilalim ng ilang patong ng makakapal na damit para sa taglamig. Mula sa ibaba, naririnig ko ang malalakas na sigawan, kalansing ng mga baso at lasing na tawanan ni na Marco at ng kanyang mga kaibigan. Pinag-uusapan nila ang mga lote, cryptocurrency, pagkatapos ay napunta sa mga babae. Narinig kong ipinagmamalaki ni Marco, "Mga tol, huwag kayong mag-alala. Malapit na akong magkapera." Kuripot ang matanda ko, pero saan siya pupunta? Sa akin din mapupunta lahat, kinilabutan ako. Tinitingnan niya ang kanyang ina bilang isang minahan ng ginto, wala nang iba. Pagsapit ng gabi, umalis na ang mga bisita.
Muling nabalot sa isang mabigat na kapaligiran ang bahay. Lasing na lasing si Marco. Namumula ang kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay puno ng dugo. Pasuray-suray siyang nagtungo sa silid ng kanyang ina. Nagmamadali akong sumunod sa kanya. Matanda, gumising ka, bilis. Marahas na inalog ni Marco si Aling Elena sa balikat. Napapitlag ito at iminulat ang kanyang mga mata. Nang makita siya, napaurong ito. Isang sulyap ng takot ang dumaan sa kanyang mga mata. Kinuha ni Marco ang kanyang telepono mula sa bulsa, binuksan ang screen at inilapit ito sa mukha ng ina. Tumingin ka rito. Dito ka mismo tumingin. Nanigas ako sa may pinto. Pinipigil ang aking hininga. Naintindihan ko kung ano ang balak niyang gawin. Gusto niyang gamitin ang facial recognition para maglipat ng pera mula sa account nito. Ayon sa mga bagong patakaran, para sa mga transaksyon na higit sa 1,000,000 piso, kailangan ng facial scan. Kailangan ni Marco ng 2,000,000 para bayaran ang utang sa mga gangster. Bukas na ang deadline. Buksan mo ang mga mata mo, huwag kang magpanggap na tulog. Sigaw ni Marco, marahas na idinilat ang kanyang mga talukap. Ang liwanag mula sa screen ay tumama sa kanyang mga mata. Sa screen ng banking app, lumitaw ang bilog para sa facial scan. Please keep your face within the frame. Please turn left. Please smile. Lumiko ka pakaliwa. Sabi, umungol si Marco. Hindi sumunod si Aling Elena. Nanginginig siya. Tumulo ang laway mula sa kanyang bibig. Bigla, pumikit ang kanyang mga mata, kaya't ang puti na lang ang nakikita at nagsimula siyang mangisay tulad ng isang epileptic seizure. Tumunog ang telepono ni Marco at isang pulang mensahe ang lumitaw sa screen. Authentication failed. Unable to recognize a live face. Please try again. Punyeta, mura ni Marco. Malakas na sinuntok ang kutson. Pinaglalaruan mo ba ako? Hindi siya sumuko at sinimulan muli ang proseso. Sa pagkakataong ito, umupo siya mismo sa kama at ipinit ang ulo ni Aling Elena sa pagitan ng kanyang mga tuhod na parang nasa isang vise. Tumingin ka rito. Nakita ko kung paanong bumula ang bibig ni Aling Elena. Nanginginig ang buong katawan niya sa isang nakakatakot na kumbulsyon. Ginagampanan niya ang isang papel, desperado at masakit, para protektahan ang kanyang pera o mas tama, para hindi ito maibigay sa kanyang walang kwentang anak. Marco, anong ginagawa mo? Inaatake siya. Hindi ko na natiis at sumugod ako sa kanila. Itinulak ako ni Marco ng malakas. Tumalsik ako at tumama sa kabinet ng gamot. Manahimik ka, wala kang alam. Nagpapanggap lang yan. Alam ko lahat ng gimmick niya. Sinubukan niya ulit na pilitin si Aling Elena na tumingin sa telepono, ngunit sa pagkakataong ito, mahigpit niyang ipinikit ang kanyang mga mata at ikinagat ang kanyang mga ngipin kaya't dumugo ang kanyang labi. Muling nag-error ang app, 3 hindi matagumpay na pagtatangka at ang biometric transfer function ay na-block sa loob ng 24 na oras. Nawala sa sarili si Marco sa galit. Inakman niyang ibato ang telepono sa sahig, ngunit napigilan sa huling sandali. Sa halip, kinuha niya ang baso ng tubig mula sa mesa at buong lakas na ibinato ito sa dingding. Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa silid. Sige, gusto mong makipaglaro sa akin? Titingnan natin kung hanggang kailan katatagal. Tumayo si Marco. Humihingal. Tiningnan niya ang ina nang may matinding puot. Pagkatapos ay humarap sa akin at itinuro ako ng kanyang daliri. Linisin mo lahat dito at huwag mo siyang bigyan kahit isang butil ng pagkain o isang patak ng tubig. Titingnan natin kung paano niya bubuksan ang kanyang mga mata kapag nagutom. Pagkasabi nito, malakas niyang isinara ang pinto at umalis. Iniwan kami ng ina sa isang silid na nababalot ng galit. Lumapit ako sa kanya, pinunasan ang dugo sa kanyang labi. Iminulat niya ang kanyang mga mata at tumingin sa akin. Pagod ang kanyang tingin, ngunit determinado. Bahagya siyang tumango, na parang sinasabing, okay lang ako. Naintindihan ko, nagsisimula pa lang ang digmaang ito at hindi titigil si Marco. Siya ay nasa isang sulok
at ang isang sugatang hayop ay kayang gumawa ng pinakamasamang kalupitan. Kinabukasan, ang kapaligiran sa bahay ay tensyonado na parang isang kwerdas ng gitara. Nakaupo si Marco sa mesa, sunod-sunod na nagsisindi ng sigarilyo, puno na ang ashtray ng mga upos. Walang tigil ang pag-vibrate ng kanyang telepono. Nang makita ang numero ng kanyang pinagkakautangan, ibinaba niya ang tawag at itiniklop ang telepono. Inilagay ko sa harap niya ang isang plato ng mainit na sopas, sinusubukang manatiling kalmado kahit na malakas ang kabog ng aking puso. Kailangan kong gumawa ng isang bagay para palamigin ang kanyang ulo, kahit man lang para magkaroon kami ng kaunting oras ng ina. Kumain ka muna habang mainit pa. May sasabihin ako sa iyo. Umupo ako sa tapat niya. Nagbuga si Marco ng usok. Ano na naman? Kung tungkol sa pera, huwag mo nang simulan. Huminga ako ng malalim at kinuha mula sa aking bag ang isang printout ng resulta ng ultrasound na kagabi ay ginawa ng isang kaibigan kong nagtatrabaho sa isang pribadong klinika sa halagang 2,000 piso. Inilagay ko ang papel sa mesa at itinulak papalapit sa kanya. Sinulyapan niya ito. Pagkatapos ay kinuha ang papel. Nanlaki ang kanyang mga mata. Tinitigan niya ang malabong itim at puting imahe ng isang embryo at ang konklusyon. Pagbubuntis, 6 na linggo. Positibo ang tibok ng puso ng sanggol. Ano to? Nanginginig ang boses ni Marco. Nahulog ang sigarilyo mula sa kanyang mga daliri. Buntis ako, Marco. Magkakaanak na tayo. Tumingin ako diretso sa kanyang mga mata. Pinilit ang isang ngiti na puno ng kaligayahan at pagkabalisa. Kahapon lang ako nagpatingin sa doktor. Sabi nila, may kaunting banta. Kailangan kong magpahinga at iwasan ang stress. Gusto ko sanang sabihin sa iyo kagabi, pero lasing ka. Parang tinamaan ng kidlat si Marco. Ang balitang ito ay isang kumpletong sorpresa para sa kanya at tumama sa kanyang pinakamahinang punto. Siya ang nag-iisang anak kahit na ampon, at ang pressure mula sa mga kamag-anak tungkol sa isang tagapagmana ay napakalaki. Bukod dito, kailangan niya ng isang matibay na dahilan para humingi ng pera mula sa aking ama na nakatira sa probinsya. Ang aking ama ay may-ari ng isang malaking sakahan at nangako sa amin ng malaking halaga kung magkakaroon ng apo. Lumambot ang mukha ni Marco. Ginulo niya ang kanyang buhok at pagkatapos ay biglang tumawa ng isang tuyo at hindi natural na tawa. Buntis? Talaga? Magaling yan. Tumayo siya, umikot sa mesa, at inakbayan ako. Ang kanyang yakap ay kasing bigat at kalkulado pa rin. Bakit hindi mo sinabi agad? Ngayon, siguradong magbibigay ng malaking halaga ang biyenan ko. Mukhang ligtas na ako. Naramdaman ko ang panlalamig. Hindi ang bata ang iniisip niya, kundi pera lamang. Mahal. Napakaliit pa ng bata, huwag kang gagawa ng masama para hindi niya pagbayaran ang iyong mga kasalanan. Maging mas mabait ka kay nanay. Sinamantala ko ang pagkakataon. Natigilan si Marco ng isang segundo, pagkatapos ay walang ingat na tumango. Alam ko, alagaan mo lang ang sarili mo. Magpahinga ka. Ako na ang bahala kay nanay. Ngayon, kailangan kong tawagan ang biyenan ko. Kinuha niya ang kanyang telepono at lumabas sa bakuran. Ang kanyang boses ay naging napakatamis. Hello, Tay. Si Marco po ito. Mayroon po kaming napakagandang balita para sa inyo. Buntis po si Clara. Opo, lalaki. Siyempre, lalaki. Nakaupo ako sa loob ng bahay at nakikinig sa kanyang sinungaling na boses at tumutulo ang aking mga luha. Nagsinungaling ako. Isang malaking kasinungalingan. Ngunit wala akong ibang pagpipilian. Kailangan kong ilihis ang kanyang atensyon, paniwalain siya na maayos ang lahat para luwagan niya ang pagkakasakal sa leeg ng kanyang ina. Gayunpaman, hindi nagtagal ang saya ni Marco. Nang hapon, muli siyang tinawagan. Sa pagkakataong ito, namutla ang kanyang mukha. May ibinulong siya sa telepono at ibinaba ito. Pumasok siya sa bahay at tiningnan ako ng may paghihinala. Dito ka lang sa bahay. Bantayan mo si nanay. May importante akong pupuntahan. Hindi ako uuwi para sa hapunan. Alam ko kung kanino siya pupunta, sa mga pinagkakautangan niya o sa kanyang kabit na si Tanya.
Ang paglitaw ng isang kathang-isip na anak ay pansamantalang nagpatigil sa kanya, ngunit ang mga utang ay hindi nawala. Kailangan niya ang 15 milyon ng ina, hindi ang ilang daang libo mula sa biyenan. Nang gabi, pumasok ako sa silid ni Aling Elena. Tiningnan niya ako na may tahimik na tanong. Hinawakan ko ang kanyang kamay at bumulong, "Nay, magtiis pa po kayo ng kaunti. Naghahanap po ako ng paraan." Akala niya buntis ako, kaya't hindi siya gagawa ng marahas sa ngayon. Pero kailangan nating magmadali. Mabilis na kumurap si Aling Elena. Tumulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Naiintindihan niya na ang aming sitwasyon ay nakabitin sa isang sinulid. Biglang may nag-doorbell. Napapitlag ako. Sabi ni Marco, hindi siya uuwi. Nagpunta ako para buksan ang pinto. Hindi siya iyon. Sa labas, nakatayo ang isang matabang babae na nasa katanghaliang gulang na may makapal na makeup sa mukha, nakasuot ng isang napakakulay na damit. May dala siyang mga bag at supot. Sino po sila? Nagtataka kong tanong. Malapad na ngumiti ang babae na nagpapakita ng kanyang manilaw-nilaw na ngipin. Magandang araw, ma'am. Ako po si Zenaida o Tita Zeni na lang. In-hire po ako ni Sir Marco bilang kasambahay para alagaan ang matanda. Sabi niya po, nagdadalang tao kayo, bawal kayong mapagod. Natulala ako. Nag-hire si Marco ng kasambahay? Bakit hindi niya ito sinabi sa akin? At ang babaeng ito, pamilyar sa akin ang kanyang mukha, ang paraan ng kanyang pagtawa, ang kanyang mga matang gumagalaw, at naalala ko. Minsan, nakita ko ang isang larawan sa social media ni Tanya, ang kabit ni Marco. Nasa isang birthday party siya, kasama ang isang babae, at ang caption ay, "Kasama ang paboritong tita." Siya iyon, si Zeni. Inuwi ni Marco sa bahay ang kamag-anak ng kanyang kabit. Nagpasok siya ng isang espiya para bantayan kami ni Nanay 20 Chapa Talaman Puti Siko. Ang aking palabas na pagbubuntis ay hindi sinasadyang nagbigay sa kanya ng dahilan para sa tusong hakbang na ito. "Oh, papasukin niyo na ba ako?" Ang bigat nito. Walang seremonyang pumasok si Tita Zeni. Itinulak ako sa gilid na para bang siya ang may-ari ng bahay. Tiningnan ko siya habang pumapasok, hawak ang doorknob. Ang kaaway ay nakapasok na sa puso ng aming tahanan. Ngayon, ang laban ay hindi lang kay Marco, kundi pati na rin sa tusong babaeng ito. Ang pagdating ni Tita Zeni ay ganap na nagbago sa takbo ng aming bahay. Inagaw niya ang kusina, nagluluto ng mamantikang pagkain na gusto ni Marco. At, higit sa lahat, kinokontrol ang lahat ng may kinalaman kay Aling Elena. Hindi niya ako pinapalapit sa biyenan ko. Sa tuwing susubukan kong palitan ang kanyang diaper o punasan siya, agad na sumusulpot si Zeni. "Ay nako ma'am, bawal po yan sa inyo at sa tiyan ninyo. Mahigpit na ipinagbawal ni Sir Marco. Magpahinga po kayo. Ako na po ang bahala sa lahat." Ang kanyang pag-aalaga ay mas mukhang pagpapahirap. Pinupunasan niya ang biyenan ko ng malamig na tubig. Marahas na pinapalitan ang mga diaper. Sa oras ng pagkain, halos isaksak niya ang pagkain sa bibig nito. Isang beses, nakita ko siyang kinurot si Aling Elena sa binti nang mabagal itong kumain at bumulong. "Kainin mo, yan nang mabilis, matandang hukluban. Huwag kang pabagal-bagal." Naawa ako sa biyenan ko, ngunit kailangan kong magtiis at manahimik para hindi sila matakot. Alam kong si Tita Zeni ay ang ikalimang buhay na CCTV camera na inilagay ni Marco. Nagpasya akong gamitin ang kanilang sariling pamamaraan. Lihim akong bumili ng isang napakaliit na voice recorder, isang profesional na kasing laki ng kuko. Isang hapon, habang si Tita Zeni ay natutulog sa sala, malakas na humihilik, pumasok ako sa kusina. Ikinabit ko ang recorder sa ilalim ng mesa kung saan madalas na nakaupo at nagbubulungan sina Marco at Zeni. Pagsapit ng gabi, nagpanggap akong pupunta sa tindahan para bumili ng pagkain para sa mga buntis. Sa katunayan, umupo ako sa isang kalapit na coffee shop, isinuot ang aking earphones at kumonekta sa device sa bahay sa pamamagitan ng Bluetooth. Mga 4:00, bumalik si Marco.
Dumating na pala ang alaga ko, malambing na sabi ni Zenny. Umalis ang asawa mo. Oo. Kamusta ang mga bagay dito? Wala bang ginagawang kakaiba ang matanda? Malinaw na narinig ang boses ni Marco sa aking earphones. Ganoon pa rin. Nakahiga na parang troso. Pero ang asawa mo, parang may hinala. Paikot-ikot sa kwarto ng matanda. Wala akong pakialam sa kanya. Buntis siya ngayon, sira ang ulo. Bantayan mo lang siya ng mabuti. Anong sabi ni Tanya? Marco, bulong ni Zenny. Pinigil ko ang aking hininga. Sabi ni Tanya, nagmamadali na ang mga pinagkakautangan mo. Nagbabanta na babaliin ang mga binti mo. Kung hindi ka makakapagbayad hanggang katapusan ng buwan, hindi na ako makapaghintay, Tita Zenny. Hindi gumana ang Face ID. Masyadong tuso ang matandang yan. Kaya, plano B. Natahimik si Marco at pagkatapos ay narinig ang kanyang boses, malamig at malupit. 3 taon na ang nakalipas, kumuha ako ng life insurance para sa kanya. Ang maximum na bayad ay 5 milyon kung mamatay sa isang aksidente. Plus, ang pagbebenta ng bahay na ito at ang lupa sa probinsya pagkatapos niyang mamatay, sa akin pa rin ang mana, sapat na para sa lahat at may matitira pa. Gusto mong mag-stage ng isang aksidente? Nanginginig ang boses ni Zenny. Oo. Sunog. Short circuit. Naiintindihan mo? Sa gabi, masusunog ang paralisadong matanda at tayo, kasama ang asawa ko, ay milagrosong makakaligtas. Perpekto. Paano ang pulis? Mag-iimbestiga sila. Anong iimbestigahan? Luma na ang mga kable sa bahay, karaniwan lang ang short circuit. Kakausapin ko kung sino ang kailangan sa mga investigador, gawin mo lang ang sasabihin ko. Kapag nagsimula na, tumakbo ka sa likod bahay at magsimulang sumigaw ng malakas. Para doon, bibigyan kita ng 500,000 para sa iyong pagtanda at si Tanya, sa wakas, ay magiging legal na may-ari. Tumawa si Tita Zenny. Naku Marco, ang talino mo. 500,000. Sige, paano ang asawa mo? Ngumisi si Marco. Hayaan mo siyang manganak ng anak ko at titingnan natin kung magiging masunurin. Hahayaan ko siyang mag-alaga ng mga bata. Kung hindi, palalayasin ko siya. Tinanggal ko ang earphones. Nanginginig ang aking mga kamay at paa. Natapon ang baso ng juice sa mesa. Nabasa ang aking damit. Ngunit hindi ko man lang napansin. Plano nilang patayin ang ina. Sunugin siya ng buhay. Ito ay isang diabolikong plano. Walang anumang bahid ng pagkatao. Hindi tao si Marco. Siya ay isang halimaw. Tumingin ako sa abalang kalye. Walang nakakaalam na sa tahimik na bahay na iyon, sa eskinita, isang nakakatakot na krimen ang binubuo. Hindi ko ito maaring payagan. Kailangan kong kumilos agad, ngunit paano ako magre-report sa pulis? Wala akong matibay na ebidensya. Tanging isang recording ng isang pag-uusap tungkol sa isang krimen na hindi pa nagagawa. Maaaring sabihin ni Marco na ito ay isang lasing na biro. Kailangan kong ilabas ang ina mula roon. Ngayong gabi, kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang isang numero na nasave ko kahapon, ang numero ng isang mapagkakatiwalaang pribadong ahensya ng investigasyon. Hello? Si Mr. Andres po ba ito? Ako po si Clara. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Agad-agad. Babayaran ko po kayo kahit magkano. Pinunasan ko ang juice sa aking damit at tumayo. Sa salamin ng bintana ng coffee shop, nakita ko ang ibang babae, hindi ang mahina at masunuring Clara. Sa kanyang mga mata, mayroong apoy ng puot. Ililigtas ko ang ina at papanagutin ko ang mga demonyong ito sa bawat masamang pag-iisip nila. Umuwi ako ng madilim na may pakiramdam na naglalakad ako sa isang alambre sa ibabaw ng bangin. Ang unang ginawa ko ay umakyat sa aking silid, nagdahilan na pagod ako para hindi makasalubong si Tita Zenny. Kailangan kong mag-isip at planuhin ang pagtakas ngayong gabi. Nagmumop si Tita Zenny sa pasilyo ng ikalawang palapag. Nang makita ako, tiningnan niya ako ng masama at matamis na sinabi, "Nandito na pala kayo, ma'am. Nasa mesa na po ang hapunan, kumain na po kayo,
bago lumamig. Pagod ako. Mamaya na ako kakain, maikli kong sagot at mabilis na nagtago sa banyo. Ngunit nagkamali ako, isang malaking pagkakamali na dulot ng isang maliit na kapabayaan. Sa pagmamadali sa pagtatago ng ebidensya kaninang umaga, naiwan ko ang isang pakete ng birth control pills na nakabalot sa karton ng toilet paper sa isang common na cabinet sa banyo kung saan naglilinis si Tita Zenny. Paglabas ko, nakatayo na si Marco sa pinto ng aming silid. Sa kanyang kamay, hawak niya ang mismong pakete ng tableta na bukas na. Ang kanyang mukha ay mas madilim pa sa ulap, ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit. Ano to? Umungol siya, inilapit ang mga tableta sa aking mukha. Huminto ang tibok ng puso ko. Marco, saan mo nakuha yan? Tinatanong kita. Ano to? Sumigaw siya ng napakalakas na yumanig ang mga dingding. Sinabi mong buntis ka. Buntis ka pero umiinom ka ng birth control. Umatras ako at masakit na tumama sa sulok ng dressing table. Sinubukan kong mag-isip ng dahilan, ngunit sa harap ng ganoong ebidensya, walang saysay ang anumang kasinungalingan. Clara, naglakas loob kang lokohin ako? Inimbento mo lang ang lahat ng ito? Lumapit sa akin si Marco at hinawakan ang aking buhok. Sa matinding sakit, napasigaw ako. Bitawan mo ako. Ikaw ang sinungaling. Pinapatagal mo ang oras para ano? Para iligtas ang matandang yan. Malakas niya akong sinampal. Sa sampal, nagdilim ang aking paningin at bumagsak ako sa sahig. May lasang alat ng dugo sa aking bibig. Marco, wag. Baka marinig ng mga kapitbahay. Umakyat si Tita Zenny. Sa salita, pinipigilan niya siya, ngunit mabilis niyang isinara ang bintana at pinto. Si Marco, humihingal, ay itinuro ako ng kanyang daliri. Sige, kung ganoon, hindi ko na kailangang magpanggap. Masyado ka ng maraming alam. Ngayong gabi, ipapadala ko kayong dalawa sa kabilang buhay. Tiningnan ko siya nang may takot. Wala nang natitirang pagkatao sa kanya. Ilak mo siya sa banyo, utos niya kay Zenny. At ikaw, bumaba ka at bantayan mo ang matanda. Tumango si Tita Zenny at kinaladkad ako papunta sa banyo na konektado sa silid tulugan. Desperado akong lumaban, ngunit ano ang magagawa ko laban sa kanilang dalawa? Isinara ang pinto at narinig kong nilak ito mula sa labas. Buksan niyo, tulong. Kinakalampag ko ang pinto at sumisigaw sa desperasyon. Sumigaw ka, sige, sumigaw ka pa. May bagyo mamaya. Walang makakarinig sa iyo. Narinig ko ang kanyang malademonyong tawa. Napaupo ako sa malamig na sahig. Tapos na ang lahat. Gumuho ang lahat ng plano. Nasa isang bitag ako. Nasa ibaba ang ina. Iniwan sa kanyang kapalaran. At ngayong gabi, lalamunin ng apoy ng kamatayan ang lahat. Sa labas ng bintana, nagsimulang umambon. Nakaupo ako sa dilim, sinusubukang kumalma. Hindi makakatulong ang pag-iyak ngayon. Kailangan kong makalabas. Kailangan kong iligtas ang ina. Sinuri ko ang maliit na banyo. Matibay ang pinto, matatag ang kandado. Ang tanging daan palabas ay isang maliit na bintana ng bentilasyon malapit sa kisame. Ipinatong ko ang isang plastik na bangko sa inidoro at umakyat. Ang bintana ay gawa sa manipis na mga aluminum slats at natatakpan ng screen. Kung matatanggal ko ang mga slats, makakalusot ako. Pero wala akong screwdriver. Hinalughog ko ang bawat sulok, toothpaste, toothbrush, tuwalya. Walang matulis. At doon, napansin ko ang razor ni Marco na naiwan sa estante. Kinuha ko ito na parang isang life raft. Tinanggal ang blade at binali ang isang piraso ng matigas na plastik na hawakan para magkaroon ng matulis na dulo. Umakyat ako ulit at sinimulang sirain ang bintana. Ginamit ko ang blade para hiwain ang silicone sealant at ang piraso ng plastik para tanggalin ang mga slats. Ang dugo mula sa aking mga sugatang daliri ay humalo sa dumi, ngunit hindi ko naramdaman ang sakit. Nasa isip ko ang imahe ng hindi gumagalaw na ina. Kailangan kong magmadali. Pagkatapos ng 15 minuto, sumuko ang huling slot. Pinunit ko ang screen. Sa harap ko ay may sapat na butas
para makalusot. Ang malamig na hangin at mga patak ng ulan ay tumama sa aking mukha. Hirap akong sumiksik sa makitid na butas. Ang matutulis na gilid ng aluminum ay pumupunit sa aking balat at damit. Kinagat ko ang aking mga labi para hindi mapasigaw sa sakit. Sa wakas, nasa balkonahe na ako ng ikalawang palapag. Mula rito, tumingin ako sa ibaba. Sa bakuran, nakaparada ang SUV ni Marco na bukas ang trunk. Sila ni Tita Zenny ay may hinihilang mabigat na nakabalot sa kumot at inihagis ito sa trunk. Ang ina iyon, hindi pala niya balak sunugin ang bahay. Pinago niya ang plano sa huling sandali. Siguro natakot siya na ang sunog sa isang mataong lugar ay makakatawag ng masyadong maraming pansin. Nagpasya siyang dalhin ang ina sa ibang lugar para doon ito patayin. Nagtago ako sa likod ng isang paso. Isinara ni Marco ang trunk at sinabi kay Zenny, "Dito ka lang sa bahay. Bantayan mo ang asawa ko. Hayaan mo siyang manatili sa banyo hanggang umaga. Dadalhin ko ang matanda sa probinsya at mag-i-stage ako ng isang aksidente sa bundok. Malinis ang lahat. Mag-ingat ka sa pagmamaneho, Marco," bilin ni Zenny. Sumakay si Marco sa kotse at pinaandar ang makina. Dahan-dahang lumabas ang sasakyan sa gate at nawala sa gitna ng ulan. Hinintay ko siyang mawala sa paningin at bumaba ako mula sa balkonahe gamit ang isang tubo ng tubig. Buti na lang ang ingay ng ulan at kulog ay nagtakip sa aking mga galaw. Si Tita Zenny, nakampanteng nakalak ako, ay nanonood ng TV sa sala. Nang makababa ako, dahan-dahan akong naglakad papunta sa likod bahay kung saan nakaparada ang aking lumang scooter. Binuksan ko ang aking telepono at inactivate ang GPS tracker na inilagay ko ng maaga sa kotse ni Marco. Ang pulang tuldok sa mapa ay nagsimulang gumalaw papunta sa direksyon ng SLEX at pagkatapos ay sa Star Tollway. Hindi ito ang direksyon papunta sa aming probinsya, kundi papunta sa mismong Rizal Quarry, isang abandonado at walang taong lugar. Agad kong naintindihan ang kanyang plano. Gusto niyang magkunwaring nahulog ang kotse sa quarry. Sa mismong lugar kung saan 17 taon na ang nakalipas ay namatay ang aking mga magulang. Napakapait na kabalintunaan. Isinuot ko ang aking helmet, pinaandar ang scooter at humarurot sa gabi. Malakas ang buhos ng ulan. Lumipad ako sa madulas na kalsada. Hindi inaalis ang tingin sa pulang tuldok sa screen ng telepono na nakakabit sa manibela. Ang distansya sa pagitan namin ay mga 5 kilometro. Habang nagmamaneho, tinawagan ko ang investigador. Mr. Andres, papunta siya sa Rizal Quarry. Dala niya ang nanay ko. Pakiusap, ipaalam niyo sa pulis para maharang siya. Bilis. Nakuha ko ang geolocation. Ipapadala ko na sa lokal na CIDG. Kumalma ka, Clara. Huwag kang mag-take ng risk. Napakadelikado niya. Alam ko, pero hindi ko hahayaang saktan niya si nanay. Sumusunod ako sa kanya. Naputol ang tawag. Isinilid ko ang telepono sa isang plastic bag at binilisan pa ang takbo. Umungol ang lumang scooter, sinusubukang lampasan ang pader ng ulan. Bigla, may narinig akong malakas na putok. Umikot ang scooter. Sumabog ang gulong. Nagpreno ako. Dumulas ang scooter sa aspalto at nahulog ako, masakit na tumama ang tuhod. Hirap akong tumayo. Flat ang gulong sa likod. Saan ako makakahanap ng vulcanizing shop sa gitna ng gabi sa isang bukid? Tiningnan ko ang telepono. Lumalayo ang pulang tuldok. Sumigaw ako sa desperasyon. Sa sandaling iyon, nasilaw ako ng matingkad na mga ilaw mula sa likuran at nabingi sa busina. Isang truck ang papalapit. Walang pag-aalinlangan, tumakbo ako sa gitna ng kalsada at kumaway. Ang truck ay huminto nang may matinis na tunog ilang metro mula sa akin. "Ano ka ba, baliw? Ayaw mo na bang mabuhay?" Sigaw ng driver. Isang truck driver. Tumakbo ako palapit sa kanya, kinakalampag ang bintana. "Manong, pakiusap, pasakayin niyo ako. Kinidnap ng asawa ko ang nanay ko. Gusto niya siyang patayin sa quarry. Tulungan niyo po ako." Nagmamakaawa ako. Tiningnan ako ng driver. Magulo ang buhok, may dugo,
at may mga matang puno ng kabaliwan. Nag-alinlangan siya ng isang segundo, pagkatapos ay mariing tumango. Sakay, bilis. Iniwan ko ang scooter sa gilid ng daan at umakyat sa truck. Yumanig ang truck at humarurot sa gabi. Rizal Quarry, sabi mo? Delikadong lugar yun. Laging may gumuho doon. Tumawag ka ba sa pulis? Tanong ng driver habang kumpiyansang umiikot ang manibela. Tumawag po, pero baka hindi sila umabot. Pakiusap, bilisan niyo po. Tumingin ako sa relo. Halos 2:00 na ng madaling araw. Malapit nang makarating si Marco sa lugar. Sa unahan, sa gitna ng madidilim na burol, kumislap ang mga ilaw ng isang sasakyan. Siya yun, kotse niya, Manong, sigaw ko. Nagsimula ang isang tunay na karera para mabuhay. Binagalan ng truck ang takbo, pinatay ang mga ilaw, at dahan-dahang pumasok sa makakapal na halamanan, mga 100 metro mula sa SUV ni Marco. Ang quarry, na tinatanglawan ng malabong buwan na sumisilip mula sa mga ulap, ay parang isang malaking peklat sa katawan ng bundok. Ang matatarik na bangin ay naglalabas ng mga itim na anino. Sa ibaba, sa kalaliman, umuugong ang ilog. Dito ka lang. Lalapit ako. Pakiusap, makipag-ugnayan ka sa pulis. Bulong ko sa driver. Mag-ingat ka, ne. Mukhang delikado ang lalaking yan. Kung may mangyari, sumigaw ka. Babanggain ko siya ng truck. Tumango ako, nagpasalamat sa kanya, at tahimik na lumabas ng truck. Gumapang ako, nagtatago sa likod ng malalaking bato, papalapit sa kotse ni Marco na nakaparada sa gilid mismo ng bangin. Nakatayo si Marco sa tabi nito. Kinukuha mula sa loob ang isang 5 litrong lalagyan ng gasolina. Nanindig ang aking balahibo. Plano pa rin niyang sunugin siya. Dumapa ako sa likod ng isang tumpok ng graba. Mula rito, naririnig ko ang kanyang bulong. Punyeta, bakit tumatagas ang gasolina? Nagmura siya at binuksan ang trunk. Nakahiga doon si Aling Elena, nakabaluktot. Wala siyang malay, marahil dahil sa epekto pa ng sleeping pills. Marahas siyang hinila ni Marco at kinaladkad sa mga bato. Inupo siya malapit sa gulong ng kotse. Sa gilid mismo ng bangin isang maliit na tulak at pareho silang mahuhulog. Gumising ka, matanda, tingnan mo ang libingan mo. Tinapik niya ang pisngi nito. Hindi ito tumugon. Ngumisi si Marco. Binuksan niya ang lalagyan at sinimulang buhusan ng gasolina ang hood, mga upuan at ang lupa sa paligid ng ina. Ang matapang na amoy ay sumakit sa aking ilong. Huwag mo akong sisihin. Mayaman ka. Pero napakakuripot mo, hindi mo madadala ang pera mo sa kabilang buhay, kaya mamatay ka na, para ako naman ang mabuhay ng marangya. Isipin mo na lang, ito ang huli mong regalo sa iyong anak. Umikot siya sa kotse, ibinubuhos ang natitirang gasolina, pagkatapos ay kinuha ang lighter mula sa kanyang bulsa. Ang tuyong tunog ng pag-click ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Paalam nanay. Sa susunod na buhay, sana sa mahirap na pamilya ka maipanganak para hindi ka magdusa. Itinaas niya ang lighter. Huminto ang tibok ng puso ko, hindi na ako makapaghintay. Kumuha ako ng isang bato mula sa lupa na kasing laki ng kamao, huminga ng malalim at tumayo. Tigil, demonyo ka! Ang aking sigaw ay pumunit sa katahimikan ng gabi. Nagulat si Marco, halos mahulog ang lighter mula sa kanyang mga kamay. Bigla siyang lumingon at natulala nang makita ako, puno ng putik, na lumitaw mula sa dilim na parang isang multo. Paano? Paano ka nakarating dito? Bulong niya. Dumating ako para panuorin ang sirko mo. Plano mong patayin ang iyong ina para sa pera. Tumawag na ako ng pulis. Paparating na sila. Sinasadya kong lakasan ang boses ko para takutin siya, habang hawak ang bato at dahan-dahang lumalapit. Lumingon si Marco. Walang tao sa paligid. Nakabawi siya at isang malupit na ngiti ang muling lumitaw sa kanyang mukha. Tumawag ng pulis? Magaling. Kung ganoon, sasama ka sa kabilang buhay kasama ang matandang mangkukulam na ito. Ang mag-asawa ay dapat magkasama sa buhay at sa kamatayan, hindi ba? Kinuha niya mula sa kanyang baywang ang isang makintab na balisong at sumugod sa akin. Mamatay ka na sa takot.
Ibinato ko sa kanya ang bato at tumakbo. Tinamaan siya ng bato sa balikat. Huminto siya sandali at nagmura. Sa sandaling iyon, isang malakas na ihip ng hangin ang tumama mula sa bangin. Si Aling Elena, na nakaupo malapit sa gulong, ay biglang gumalaw. Ang lamig at ingay ay tila nagpagising sa kanya. Iminulat niya ang kanyang mga mata malinaw, nag-aalab at tinitigan ang kanyang ampon na may hawak na kutsilyo at hinahabol ang kanyang manugang. Halimaw, tumigil ka. Ang kanyang boses, paos ngunit may autoridad at malinaw, ay tumunog na parang isang putok ng baril. Walang bahid ng pagkapipi o paralisis dito. Nanigas si Marco na parang estatwa. Dahan-dahan siyang lumingon sa kanyang ina. Ang kanyang mukha ay namutla na parang papel. Nanginginig ang kutsilyo sa kanyang kamay. Ikaw, nakakapagsalita ka? Hindi ka. Pipi? Si Aling Elena na nakasandal sa kotse ay hirap na tumayo. Siya ay payat at mahina, ngunit nagmumula sa kanya ang isang lakas na nagpaatras kay Marco ng isang hakbang. Hindi ako pipi at hindi rin ako bingi. Nagpanggap ako para makita kung may natitira pang kahit katiting na konsensya sa iyo, pero nagkamali ako. Hindi ka tao, isa kang hayop. Itinuro niya ito ng kanyang nanginginig na kamay. Nag-alaga ako ng ahas sa aking dibdib. Kinuha kita mula sa ampunan. Binigyan kita ng aking apelyido, ng magandang buhay. Itinago ko ang kahiyahiyang nakaraan ng iyong ina para makalakad ka ng may taas noo at ganito mo ako pinasalamatan. Anong pinagsasabi mo? Aking ina? Sino ang aking ina? Sabi mo, ikaw ang tunay kong ina. Sigaw ni Marco. Mapait na ngumiti si Aling Elena. Ang iyong ina ay si Vera, ang aking nakababatang kapatid. Nakuha kanya mula sa isang bandido na pinaghahanap ng batas. Nang mamatay siya, kinuha kita dahil sa awa, gumawa ako ng mga peking dokumento. Sa iyong mga ugat, dumadaloy ang dugo ng isang mamamatay tao at magnanakaw. Sinubukan kitang palakihin bilang isang mabuting tao, ngunit mas malakas pala ang masamang lahi. Ang katotohanan ay tumama kay Marco na parang isang malamig na buhos ng tubig. Natigilan siya, hinawakan ang kanyang ulo. Hindi, nagsisinungaling ka, inimbento mo lang ang lahat. Hindi ako nagsisinungaling. Nasa safe deposit box sa bangko ang lahat ng dokumento. Alam ng asawa mo ang lahat. Tumingin sa akin si Marco. Tumango ako. Hindi siya anak ng isang respetadong pamilya, kundi bunga ng isang trahedya. Ang pagguho ng kanyang paniniwala at pagkatao ay nagtulak sa kanya sa kabaliwan. Hindi ako naniniwala. Nagkaisa kayong lahat. Papatayin ko kayo. Susunugin ko kayong lahat. Sumugod siya kay Aling Elena na may hawak na kutsilyo. Sumigaw ako, ngunit masyado akong malayo. At doon, narinig ang isang nakabibinging putok ng baril. Tinamaan si Marco sa binti. Bumagsak siya sa lupa. Tumalsik ang kutsilyo, gumulong siya sa lupa, sumisigaw sa sakit. Mula sa mga halamanan, lumabas ang driver ng truck at ilang pulis na may mga baril. Kasama nila si Mr. Andres. Pulis, huwag gumalaw. Itaas ang MGA kamay. Sigaw mula sa isang megaphone. Sinubukan pa ni Marco na lumaban. Ang kanyang mga mata ay ligaw na umiikot. Sinubukan niyang abutin ang lighter. Ngunit isang pulis ang tumakbo, sinipa ito sa bangin at pinilipit ang kanyang mga kamay sa likod. Kumalansing ang mga posas, bitawan niyo ako, wala akong kasalanan. Siya ang may kasalanan sa lahat. Umuungol si Marco, walang magawang pumiglas. Lumapit ako sa biyenan ko, si Aling Elena na nanghina ay bumagsak sa malamig na lupa. Nanginginig siya, ngunit sa kanyang tingin, na nakatuon kay Marco, walang puot, tanging isang walang katapusang sakit ng isang inang nawalan ng anak. Kahit hindi tunay, pinalaki niya ito ng higit sa 30 taon. Sa tunog ng mga sirena, dinala si Marco. Tinulungan ko si Aling Elena na sumakay sa kotse ng investigador. Bago umalis, lumingon siya, tiningnan ang kotse na amoy gasolina pa rin, ang itim na bangin, at bumuntong hininga. Karma ang lahat ng ito.
Sa ospital, matapos turukan ng pampakalma, nakatulog si Aling Elena. Umupo ako sa tabi niya, hawak ang kanyang payat na kamay, ang mismong kamay na minsang pumirma sa mga tseke para sa suhol, ngunit siya ring nagbigay sa akin ng susi sa kaligtasan. Kinabukasan, ipinatawag ako sa istasyon ng pulis para sa aking testimonya. Doon, sa selda, nakita ko si Marco, magulo ang buhok at may walang buhay na tingin. Nang makita ako, ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa puot. "Masaya ka na? Nawala na sa akin ang lahat," bulong niya sa likod ng mga rehas. "Ikaw ang may kasalanan sa lahat. Kung mayroon ka lang kahit katiting na pagmamahal ng isang anak, hindi sana ito nangyari," mahinahon kong sagot. Ngumisi siya. "Pagmamahal? Huwag mo akong sermonan. Akala mo ba santa ang nanay mo? Akala mo ba aksidente lang ang pagkamatay ng mga magulang mo?" Napapitlag ako. "Anong ibig mong sabihin? Tanungin mo ang mahal mong biyenan," bulong niya. "Tanungin mo kung ano ang ginawa niya, 15 taon na ang nakalipas sa mismong kwari na yan, para pagtakpan ang katotohanan tungkol sa pagguho ng minahan kung saan namatay ang 5, kasama na ang tatay at nanay mo. Hindi siya santa, isa rin siyang demonyo. Ang kanyang mga salita ay parang isang kulog. Kahit nabasa ko na ang kuwaderno, ang marinig ito mula sa kanya ng may ganoong galit ay hindi ko makayanan. Gusto niyang maghiganti, magtanim ng hidwaan sa pagitan namin ni Aling Elena. Tiningnan ko siya diretso sa mata. Alam ko ang lahat. Nabasa ko ang itim na kuwaderno at sisiguraduhin kong mananagot ang lahat ng may kasalanan sa pagkamatay ng mga magulang ko, si Aling Elena at si Vice Gobernador Imperial. Pero hindi nito binibigyang katwiran ang ginawa mo. Diyan ka at magsisi. Tumalikod ako at umalis sa gitna ng kanyang ligaw at baliw na tawa. Paglabas ko ng istasyon, sinalubong ako ng sikat ng araw, ngunit hindi ko naramdaman ang init. Nagsisimula ang isang bagong landas. Isang landas tungo sa katarungan para sa nakaraan. 2 linggo ang lumipas, umuwi si Aling Elena mula sa ospital, halos hindi na siya nagsasalita. Buong araw siyang nakaupo sa wheelchair at nakatingin sa bintana. May isang hindi nakikitang pader na namagitan sa amin. Hindi ko makalimutan ang mga nakasulat sa kuwaderno. Isang araw, dumating ang abogado ni Marco. Inabutan niya ako ng isang selyadong sobre. Sa loob, may isang maliit na memory card at isang sulat mula kay Marco. "Akala mo santa siya? Heto, pakinggan mo." Kopya ito ng isang audio recording na nahanap ko sa luma niyang computer. "Alamin mo ang tunay na pagkatao ng biyenan mo." Isinaksak ko ang card sa laptop. Sa recording, may pag-uusap sa pagitan ng isang batang Victor Imperial at ni Aling Elena. "Aling Elena, hindi ligtas ang teknolohiya ng pagsabog. Kung ipagpapatuloy natin, maaaring gumuho ang minahan." Victor Imperial: "Tama na ang pagpapanik, nagmamadali ang plano. Pirmahan mo na ang permit para sa mga pampasabog. Kung may mangyari, poprotektahan kita. Kung may mamatay, babayaran natin ng kompensasyon. Walang halaga ang buhay ng isang simpleng manggagawa. Kung hindi mo pipirmahan, matatanggal ka sa trabaho." Natahimik. Pagkatapos, isang malalim na buntong hininga mula kay Aling Elena at ang tunog ng pagpirma sa isang dokumento. Natapos ang recording. Bumuhos ang aking mga luha. Alam niya, ngunit natakot siya, nakipagkasundo sa kanyang konsensya. Itinago ni Marco ang recording na ito bilang panakot, at ngayon, ginamit niya ito para sirain ako, para kamuhian ko siya. Bumaba ako na dala ang memory card. Nakita ito ni Aling Elena sa aking mga kamay at naintindihan ang lahat. Hindi siya nagpaliwanag, yumuko lang at umiyak. "May kasalanan ako, anak, may kasalanan ako. Natakot akong mawalan ng trabaho, natakot akong hindi ko mapalaki si Marco. Ipinagbili ko ang aking konsensya. Sa lahat ng mga taon na ito, binabangungot ako. Hindi ako humihingi ng tawad. Kung gusto mo, isuplong mo ako sa pulis. Pero gamitin mo ang recording na ito para parusahan si Imperial. Siya ang tunay na salarin." Tiningnan ko ang matandang babae. Gusto ni Marco na kamuhian ko siya,
Ngunit awa lang ang nararamdaman ko, biktima rin siya. Hindi ko po kayo isusuplong. Nay, sabi ko, habang tinutulungan siyang tumayo, pero mananagot si Imperial sa lahat. Handa po ba kayong magbigay ng testimonya? Handa ako. Matatag niyang sagot. Kahit na ikamatay ko pa, sa tulong ng isang investigative journalist, isinapubliko namin ang kaso. Nagsimula ang mga banta, pininturahan ang aming gate, binasag ang mga bintana, ngunit hindi kami sumuko. Samantala, sa interogasyon, bumigay din si Tita Zenny. Ikinuwento niya na hindi lang alam ni Imperial ang mga plano ni Marco, kundi siya mismo ang nag-udyok dito sa krimen para mas mabilis na makuha ang pera para sa kanyang mga korap na gawain. Ito ang naging huling pako sa kanyang kabaong. 3 buwan ang lumipas, naganap ang paglilitis. Habang buhay na pagkabilanggo ang hatol kay Imperial, 5 taong probation naman kay Aling Elena, isinasaalang-alang ang kanyang edad, kalusugan at pakikipagtulungan sa investigasyon. 20 taon sa maximum security prison naman kay Marco. Nang ilabas siya mula sa korte, tumakbo palapit sa kanya ang kanyang kabit na si Tanya, may kargang sanggol. Marco, paano na tayo mabubuhay ngayon? Iwanan mo ang mana sa anak mo. Tumingin si Marco sa kanya nang may pag-asa, pagkatapos ay sa amin. Ngunit handa ako. Lumapit ako at inabot sa kanya ang resulta mula sa doktor. Tanya, tama na ang pag-arte. Hindi kay Marco ang batang yan. Heto ang medical record niya. Komplikasyon mula sa beke noong bata pa siya. Baog siya. Kinuha ni Marco ang dokumento. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Tumingin siya kay Tanya nang may takot at desperasyon. Ikaw, nagsinungaling ka sa akin? Si Tanya, na napagtantong nabisto na siya, ay ngumisi. Nagsinungaling. Akala mo ba, napakagwapo mo? Kung hindi dahil sa pera ng nanay mo, hindi kita papansinin. Tumalikod siya at umalis. Iniwan siyang mag-isa. Umungol si Marco na parang isang sugatang hayop. Nawala sa kanya ang lahat. Kalayaan, ina, babae, at kahit ang ilusyon na mayroon siyang anak. Iyon ang pinakamatinding parusa. 1 taon ang lumipas, ipinagbili ko ang bahay sa Maynila at lahat ng ari-arian. Ang isang bahagi ng pera ay ibinigay ko sa mga pamilya ng mga namatay na minero. Sa natirang halaga, kami ni Aling Elena ay nagtayo ng isang charity foundation, Konsensya at Awa para tulungan ang mga ulila at pamilyang biktima ng mga aksidente sa trabaho. Lumipat kami sa isang maliit na bahay sa paanan ng mga bundok sa Benguet. Ang hangin dito ay malinis at payapa. Lumala ang kalusugan ni Aling Elena. Nalilito na siya sa pagitan ng realidad at nakaraan. Minsan, tinatawag niya akong Vera. Minsan naman ay tinatanong kung kailan babalik si Marco. Gabi-gabi, dinadala ko siya sa kanyang wheelchair sa isang burol at pinapanood namin ang paglubog ng araw. Nay, gusto niyo po ba rito? Tanong ko isang beses. Ngumiti siya. Ang kanyang malabong mga mata ay nagliliwanag sa kapayapaan. Gusto ko, anak. Walang mga pagsabog dito, walang galit. Maganda rito. Niyakap ko siya. Dala ng hangin ang amoy ng mga halaman, ang lahat ng puot at sakit ng nakaraan ay nawala. Natuto akong magpatawad. Pinili naming magpatuloy na mabuhay sa pagmamahal at kapayapaan. Sa di kalayuan, tumunog ang kampana sa isang maliit na monasteryo. Ang malinis nitong tunog ay lumutang sa ibabaw ng mga bundok na parang hinuhugasan ang lahat ng dumi ng kaluluwa ng tao at ibinabalik ito sa liwanag.